Bibilhin mo ba? Itong allegedly na worth 50 million pesos na 500 square meters na residential house na ito na di umano'y pagmamayari ni Carla Estrada. So, basahin natin yung details ng for sale na property na ito. Makikita natin dito na for sale located near Commonwealth, Quezon City na real estate property with lot area na 500 square meters. So, medyo malawak yung property na to na house and lot, no? So, ito yung mga ano niya, features, two-story house, 6 na bedroom, tapos 6 bathrooms, tapos merong 5 to 6 car garage. Wow, imagine, no? Tapos, yung other house features, meron siyang spacious living area, dining area, main kitchen, tapos meron siyang porch, meron din siyang lanay, grand staircase, master bedroom, walk-in closet, breakfast nook, auxiliary kitchen or dirty kitchen, mga ganon, or mga extended kitchen. Tapos, ano pa ba? Yung laundry and service area, and then meron din silang electric room, storage room, balcony, tapos yung mga kasambahay and driver's room. And then, asking price nito is 50 million pesos. So, since asking price ito, I think pwedeng negotiable siya, no? Pwedeng mapababa ang 50 million. So, ayan, medyo ibuburahin ko yung information, contact number kasi bawal dito sa vlog na to. Baka ma-erase ang video. Ayan. Pero disclaimer lang ha, wala po akong kiniklaim na si Carla Estrada nga talaga ang nagbebenta ng bahay niyan. So, it is from mga various sources. So, kitang-kita naman na ang ganda ng bahay. Tapos, 50 million pesos. O, di ba? So, grabe. Yung mga upper middle income talaga ang makakapag-afford dyan. Mga celebrities, mga multi-businessmen, mga ganyan. Yung super dami na talaga ng pera ang may kakayahan na bumili ng bahay na yan na worth 50 million pesos. Grabe. Balikan natin yung itsura ng bahay outside, no? Makikita nyo na pangmayaman talaga kasi worth 50 million ba naman. So, two-story siya and very visible yung sa garahe, no? Nakasya ang 6 na sasakyan. Tapos, dumako na tayo sa loob. So, ito yung lobby. May mapapansin kayo dito na mukhang designed para sa natural lighting, no? And then, combined with artificial lighting via electricity, ang ganda ng pagkakagawa sa taas. And then, syempre, mukhang alta-alta yung itsura ng mga furnitures, no? Furniture, ayan. Tapos, dumako naman tayo dito sa may parang dining area with a grand staircase. So, ang ganda ng design talaga. And I'm very sure kasali ata itong mga furniture na to, itong dining set or whatever na pwedeng parang pang promo ata or pang freebie, mga ganon. So, yan ang makukuha mo kapag bibilhin mo tong bahay na to. So, ang ganda, no? Ang ganda talaga, malinis, ang ayos. So, tumako naman tayo dito sa main door. So, dito yung grand staircase, makikita mo dyan, nakasilip. And then, yung lighting, as in, parang hinighlight talaga yung natural tsaka yung ganda ng blending, no? Tapos, ayan, yung mga furniture. And ano pa ba? So, ito yung kitchen area. Ang ganda ng pagkakadesign ng parang sa, I think sa walls, sa ceiling na yan. Parang arch, no? Nagawa sa mga stones. So, I'm not sure kung anong klase mga stones to. Baka pwedeng marble siya. Tapos, ang ganda. O, di ba? So, yan yung kitchen. Ang ganda tignan talaga. And, yan yung mga glimpse ng 50 million worth ng bahay na binibenta ni Carla Estrada. Pero sa isang vlog ni OG Diaz, o sabi dito, bahay ni Carla ibinibenta ng 50 million. So makaraang maipagbili ni Daniel Padilla ang kanyang sports car, ang ina naman niyang si Carla Estrada ang nagbabawas ng property. So ayon sa vlogger at talent manager na si OG Diaz, nakalist ang 6-bedroom Quezon City house ni Carla sa Best Deal Property PH sa presyong 50 million. So based naman sa listing, nakatayo ang bahay sa 600 square meter lot.
So, I'm not sure talaga kung ano yung eksaktong measurement ng lot area, kung 500 nga ba or 600. Pero kung 600, talagang napakalawak niyan. So, meron 6 na toilet and bath, 6-car garage, spacious living and dining areas, main and auxiliaries, kitchens, tapos master bedroom with walk-in closet. So, Carla Estrada, Best Deal Property PH/Instagram. Tapos may isang content creator ang nag-react, no? So si Christian Albert Gaza, sabi niya, last February 2021, may binentang lupa sa akin si OG Diaz, 375 square meters, overlooking lot sa Antipolo. So from 3 million pesos, naging 8 million na yung value ngayon. Kaya sure ball ako, ay ang binebentang bahay ni na Carl Estrada or Daniel Padilla ay nag times 2 or times 3 na yan mula nung binili nila. So perhaps nung before nila binili yung bahay, pwedeng 25 million kapag times 2, tapos pwedeng siguro kahit sabihin na natin na 15 million nung binili nila yung bahay na yan. Way back before, and then binebenta na ngayon ng times 3 or times 2 or times 3. O di ba? 15 million pesos na ngayon from 15 million noon. Ayun. And then, so tubong lugaw na sila dyan. Ano yung point ko? Habang kumikita ka ng malaki ngayon, magpundar ka ng mga ari-arian. Bumili ka ng properties. Cash dapat. Huwag hulugan. Matatalo ka lang sa interest ng bangko. Promise. Kung hindi mo pa afford ang cash payment ngayon, huwag ka na munang bumili. Baka hindi mo lang kayanin ang monthly amortization, tapos bandang huli, ipasalo mo lang sa iba ng sobrang palugi. Going back, walang makakapagsabi ng bukas. Maaring paldo-paldo ka ngayon, tapos next year, naghihirap ka na. Kaya habang may pera ka, mag-invest ka sa mga properties dahil lahat yan ay mabebenta mo ng magandang presyo sa oras ng pangangailangan, kagaya nila Carla Estrada. So yes, may point si Christian Albert Gaza dito sa sinabi niya na habang nakakapag-ipon ka ngayon or meron ka ngayon, take advantage of it, na kapag may nakita kang mga lupa, bilhin mo na bago pa yan ibigay sa iba. Kasi malay mo, makakatulong yung value na yan in the future kapag nangailangan ka talaga ng pera. Ang reaction ko naman dito is, yes, may punto talaga. Yung sinabi ni Christian Gaza, yung nangyayari ngayon na binibenta na bahay ni Carla Estrada. Kasi, syempre, nakaka-relate ako, habang malakas pa ako, I need to invest na sa real estate properties. Kasi, hindi mo kasi masasabi in the future kung yung mga kasama mo sa bahay ay magiging kasama mo sila forever, lalo na kapag matanda ka na. And secondly, para bukod ka na, no, sa sarili mo, you will find the privacy na hinahanap mo. Kasi kapag nakikitira ka pa rin sa parents mo, parang yung full right or yung full privacy, hindi mo yun may enjoy kasi for as long as nasa ibang bahay ka, kahit puder ka pa ng magulang mo, parang limited pa rin yung galaw mo, limited pa rin yung gusto mong mangyari. So kapag meron ka talagang sariling property na doon ka na nakatira, magagawa mo talaga kung ano yung gusto mo at ikaw ang boss. O, di ba? So, yan yung isang point kapag makakapagbukod ka from your family para at least ma-enjoy mo yung talagang, hindi naman mag-isa, yung ine-enjoy mo yung sarili mong ipinag-investan such as house and lot na pwede mong ibenta in the future sa mas malaking halaga and then bibili ka ulit ng bahay at lupa na gusto mo din. Well, good luck na lang kina Carla Estrada if siya nga yung nagbebenta ng properties nila, and that's their privilege. Yan yung karapatan nila. So, wala naman tayo sa lugar para pigilan sila. So, maganda naman siguro yung pinag-investan nila. And I think, siguro, sana makakatulong ito kung ano man yung endeavors na hinahanap nila or na-experience nila na ngayon sa buhay. Ayan, nabubulol na ako. Okay, so I hope may natutunan kayo dito sa video. I hope na nakaka-relate din kayo sa tunay na buhay dito sa topic natin for today. Okay, so thank you and have a wonderful day.